Stud, naka-mute ka po. Naka-mute ka po. Okay na po? Okay na po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal dinil qawim wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nuril hadi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As'adallahu masa'akum jami'an bi kulli khairin ayyuhal musyahidin al-kiram. Isang mapagpalang hapon sa lahat nating mga kaibigan, mga kapatid sa panampalataya Islam. Magandang hapon sa iyong lahat. At ako po muli ang iyong lingkod na I think this is the second time to join this tinatawag na lecture nito. At ako ay magpapasalamat sa inyong pagbibigay ng tinatawag na oras sa ating pagpamahayag ng tinatawag na mensahe ng pananampalataya Islam. Ang ating pag-usapan dito ay tungkol po sa tinatawag na Siratul Nabawiyah, ang autobiography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay ito ang ating tatalakayin pagkalugnawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, hayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sa. Ang buhay ng isang sugo, ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago sa isugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dapat malaman, dapat natin pag-aralan at pag-aalamin ang mga bagay nito dahil itong tinatawag na Siratul Nabawiyah ay tumutukoy po sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una-una po mga kapatid, mauliduhu wa ismuhu wa nasabuhu, yung kanyang kapanganakan sa kanya at ang tinatawag na pagbibigay ng pangalan sa kanya bilang Muhammad, at pangalawa po mga kapatid, yung kanyang mga talaangganan, no? Yung kanyang pinanggalingan na pamilya. Ano po? Wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah yawm al-Ithnin al-Thani Ashara min Shahri Rabiul Awwal am 571 miladi. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinanganak sa Makkatul Mukarramah sa araw ng Lunes at ika-12 ng tinatawag na buwan ng Rabiul Awwal. Ito ang taon na 571, no? At sa taon na ito ay kilala sa ipinanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taon ng Elepante, no? Taon ng Elepante. Wa huwa al-'am alladhi hawala fihi Abrahata al-Habashi ay yahdim al-Ka'bata fa ahlakahumullahu kama sabata zalika fi suratil Fil. Mga kapatid, ang taon na ito, bakit binansagan siya ng tinatawag na taon ng Elepante? Sapagkat ang taon na ito ay ang hari sa Habasa na si Haring Abraha ay kanyang itong talagang ginagawa ang kanyang ginagawa niya ang kanyang kagustuhan na upang may lipat ang Kaaba doon sa kanilang lugar sa Yaman, na kung saan ay nagpadala siya ng maraming mga kawal o kaya maraming mga sundalo upang wasakin ang Kaaba, no? Sa panahon na yun, upang sa gibain ang Kaaba, at hindi sila nagtagumpay, sila ay nilipo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay niwasak ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng binanggit sa Suratul Fil na pangyayari tungkol dito. So mga kapatid, yan po ang ating mga tinatawag na itong Siratul Nabawiyah. Ngayon, umpisahan po natin sa tinatawag na walidu, yung kanyang magulang, no? Ito yung dapat malaman ng mga kapatid natin, sino ba ang ama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib. Si Abdullah ay anak ni Abdul Muttalib. Bin Hasim, si Abdul Muttalib na anak ni Hasim. Si Hasim bin Abdi Manaf, anak ni Abdi Manaf.
mata qabla an yulad an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika wulida yatiman sallallahu alaihi wasallam. At namatay ito si Abdullah, ang tatay o kay aman, Propeta Muhammad sallam, bago pinanganak siya. Kaya si Propeta Muhammad ay siya ay yatim o kaya tinatawag na ulila, no? Ulila siya sa ama. Okay. Wa ummuhu Aminah bint Wahb bin Abdi Manaf bin Jahra bin Kilab. Ang nanay ni Propeta Muhammad sallam ay si Aminah. No? Si Aminah na anak na babae ni Wahab. Bin Abdi Manaf, si Wahab, anak ni Abdi Manaf. Si Abdi Manaf na anak ni Johra. Si Johra, anak ni Kilab. Bin Murrah, si Kilab, anak ni Murrah. Falamma waladat ummuhu arsalat ila jaddihi tabsiruhu bil hafidihi. Faja'a fahamalahu wa dakhala bihi al-Ka'bata wa da'alahu wa sammahu Muhammadan. Noong ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang ina na si Aminah, ay pumunta sila doon sa kanyang lolo, si Abdul Muttalib, at dinala niya ito doon at sila'y pumunta si Abdul Muttalib kasama ang sanggol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Kaaba at nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkakaroon ng kanyang apo, at dito na nagsimula na pinangalanan ng kanyang lolo. Pinangalanan ng kanyang lolo na si Muhammad ang kanyang pangalan. Ito yung nagbigay ng pangalan sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Binanggit po sa banal na Quran bilang propesiya ni Isa alayhis salam o kaya ni Jesus Christ. Qala ta'ala, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sa talata na ito mga kapatid sa Suratul Saf chapter 61 verse 6 ay matutunghayan po ninyo ang ayat na ito na nagbibigay magandang balita na may darating na sugo na pagkatapos to, sabi ni Jesus Christ, ayon po sa talata, ang tawag sa kanya, kayang kanyang pangalan ay si Ahmad. Yun po ang isa sa mga pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati walidihi huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yung kanyang talangkanan o line age niya ni Propeta Muhammad sallam, side sa kanyang ama, simulan natin, siya si Muhammad anak ni Abdullah, si Abdullah anak ni Abdul Muttalib, si Abdul Muttalib anak ni Hasim, si Hasim anak ni Abdi Manaf, si Abdi Manaf anak ni Qusay, si Qusay anak ni Kilab, si Kilab anak ni Murrah, si Murrah anak ni Ka'ab, si Ka'ab anak ni Luay, si Luay anak ni Ghalib, si Ghalib anak ni Pihar, si Pihar anak ni Malik, si Malik anak ni Nidar, si Nidar anak ni Kinana, si Kinana anak ni Huzaima, si Huzaima anak ni Mudrika, si Mudrika anak ni Ilyas, si Ilyas anak ni Mudar, si Mudar anak ni Nizar, si Nizar anak ni Ma'ad, si Ma'ad anak ni Adnan. Ito wa Adnan min walad Ismail bin Ibrahim alayhi salam. Dito po nagtatapos ang talangkanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito kay Adnan, na kung saan dito ang Idar na ito na siyang inikilala natin sa Biblia, na maging sa Biblia ay binanggit na Idar, at ito ay anak ni Ismail. Anak ni Ismail si Idar, at si Ismail ay anak ni Abraham, sumakal ng kapayapaan. So ito po ang tinatawag na talangkanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yartaqa nasabu abihi ma ummi bi Kilab bin Marrah. At dito nagkasalubong ang talangkanan ng kanyang ama na si Abdullah sa kanyang nanay, kung saan ay kay Kilab bin Marrah. Si Kilab bin Marrah. Ito po mga kapatid na dito nagsalubong kanyang ibig sabihin, both mother and father ay dito sila nagkaisa o kaya dito nagmula ang lahi nila dito po sa kay Kilab bin Marrah. Okay? Na kung saan ito ang kanyang ina at ang kanyang ama ay doon dito sila nagtagpo ang kanilang tinatawag na talangkanan. Okay, mga kapatid. Ridaat ho ang pagpapasuso naman sa kanya noong sanggol pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana min adati asrafi Quraysh ay yadfa'u
بأطفالهم إلى مرادع من البادية ليعيش الطفل في هواء البادية الصحي في السنوات الأولى من عمره. Nakaugalian na ng mga pinuno, mataas na mga pinuno ng mga Quraysh, no? Lahing bangsang Quraysh o kaya lahing ng mga Quraysh na nakagawian nila itong tinatawag na kanilang tradition na sila ay nagbabayad ng nagpapasuso sa mga bata, no? Na kung saan ay doon sa mga taong mga babae nagpapasuso sa kanila at ito ay doon sa pinakaliblib na lugar. Doon po sa pinakaliblib na lugar sa Makkah upang mamuhay yung bata, upang magkaroon ng mabuting tinatawag na kalusugan yung bata. Doon sa tinatawag na malayo doon sa syudad, kumbaga malayo sa syudad at doon po sa pinakaliblib upang sila ay makalaghap ng magandang hangin doon po sa lugar na yun. Ito po ang pinakaunang taon na sa kanyang tinatawag na edad ni Propeta Muhammad sallam, no? Na siya ay nung siya ay bata pa. Fayuqwa jismuhu lidhalika iltamas Abdul Muttalib al-maradi li Muhammad sallallahu alaihi wasallam inama qadima min bani Sa'ad niswat ila Makkah bi al-yaltabis al-rida'a. At dahil doon mga kapatid sa doon po nakatira ang Propeta Muhammad sallam na kung saan ay lumakas ang kanyang katawan, no? Lumakas ang kanyang katawan at dahil may panahon na kung saan na naghanap ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib ng isang magpapasuso sa kanya, sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito na ngayon ay dumating sila doon sa Bani Sa'ad, doon sa isang mga lipi ng Quraysh na kung saan ang lahi ng Sa'ad, no? Na meron doon ng mga babae doon sa Makkah na naghahanap ng mga papasuso ng mga sanggol kay mga bata. Wa kana min bainihin na Halimatus Sa'diyah, kapilang doon sa mga babae na yun na nagpapasuso, naghahanap ng mga papasuso ay si Halimatus Sa'diyah, no? Pama baqiyat wahidatun minhunna illa akhza tiflan illa Halimatun falam tajid siwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon sa libre na yun o sa lugar na yun ay wala nang natira pang isa sa bumulak sa mga kababayan na yun na makakuha ng isang anak o isang bata na maliban lang si Halima, si Halimatus Sa'diyah. Wala na siyang natagpuan na ibang bata kundi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang natagpuan. Pamtana an aqdi hadi an aqzihi li annahu yatimul awalan. Parang pinigilan pa si Halimatus Sa'diyah na kanyang mapasuso ang bata nito dahil alam niya na itong bata nito yatimul ab, ibig sabihin ay ulila sa ama, no? Unang-unang ulila sa ama, kaya parang binaliwala nila ito, no? So, walakin karihat an tarji'a man ghairi radi'in min ma ja'alaha ta'khudhu is la yuhyan siwa. Ngunit ayaw naman, hindi naman gusto ni Halima na mapunta yung bata sa iba, no? Hindi niya gusto na kung saan ibalik pa yung bata sa mga yung hindi nagpapasuso doon o kaya may makakuha doon. Gusto niya rin ay ito din na nakuha niya yung bata na ito. Siguro ito yung kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Falamma akhazathu wajadat min barakatihi. Sa madaling salita mga kapatid, sa ating itong pag-aaral natin sa Siratun Nabawiyah, nung kinuha ni Halimatus Sa'diyah ang bata na ito, una tinanggihan ito, parang nilayaw niya ito kasi ulila ito sa ama. So, nung kinuha niya na bago ang buhay ni Halima, na bago ang lahat ng pangyayari doon sa lugar nila, no? Na nagkaroon ng baraka, mashallah. Nagkaroon ng blessing yung lugar na yun. Lalo na si Halimatus Sa'diyah na nagkaroon siya ng blessing dahil dito sa pagkuha niya sa bata o kaya pagpapasuso niya sa bata. Na bago lahat, pamakas sallallahu alaihi wasallam, itong mga blessing na ito, dati yung lugar na yun ni Halimatus Sa'diyah walang nabuhay ng mga hayop dahil mga mapapayat ng mga hayop, no? Mga kanilang mga bakahan o kambing, lahat ay mga payat na payat. Nung kinukup nila, nung kinuha niya ito si Propeta Muhammad sallam, nakatira sa kanya, talagang nabago ang buhay ng mga tao doon at saka nanumbalik at masagana ang kanilang mga
yung mga hayop nila. Dahil dito na nagiging blessing sa kanila si Propeta Muhammad Sallam. Ito na ang nasimula mga kapatid na maganda yung senaryo ni Propeta Muhammad Sallam na maganda ang pagkukup sa kanya ni Halimatus Sa'diyah. Pamangkas sa salawat sa Bani Sa'ad sa natayan at si Propeta Muhammad Sallam mga kapatid ay nanatili siya ng 2 taon doon, no? Nakatira 2 taon. Muddat ar-rida'a sa panahon na papasuso sa kanya. So, majahabat bi kalimatu ila umbihi litatluba minha ayyabqiya indaha muddat ukhra. Pagkatapos mga kapatid, pumunta si Halimatus Sa'diyah sa kanyang ina na si Amina upang ito ay gusto pa niya na mapanatili siya, mapanatili ang Propeta Muhammad sa kanya dahil doon sa kagandahan ng pangyayari noong siya ay nandoon pa kay Halimatus Sa'diyah. Ngayon mga kapatid, walang mabalagang khamisa min umrihi waqat hadisatun shaqqa sadr. Noong dumating na ang ika-5 taon mula sa kanyang edad, 5 taon na si Propeta Muhammad Sallam, nangyari na ito ang pangyayari na shaqqa sadr, yung pagbiyak sa kanyang dibdib o kay pag-opera. Hindi ito pangkaraniwan na nangyari. Okay. Pagkat ja'a Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al gilman wa akaza wa sara'ahu wa shaqqa sadrahu. Itong pangyayari nito mga kapatid ay dumating si Anghel Gabriel doon sa Propeta Muhammad sallam habang sila ay nakipaglaro sa kanyang kalaro ng mga bata. At dumating pumunta at nangyari na mga kapatid ay talagang kinuha nila ang Propeta Muhammad Sallam. Ito ang patungkol dito ay kinuha nila ang Propeta Muhammad Sallam. Dalawang kumuha sa kanya at biniyak nila ang dibdib ni Propeta Muhammad Sallam. Wastakraja qalbahu wastakraja minhu alqatan. At lumabas doon sa kanyang puso at lumabas doon mula doon ang tinatawag na alakatan o yung namumuong dugo, no? Namumuong dugo. Ito ay bakala kada hidu saitan minka sumagasalahu fi testim. Ito ang sinasabi sa Propeta Muhammad sallam, ito yung kinuha doon sa kanya, yung namumuong dugo na yun, ito ay hidu saitan, ito yung kabahagi ng saitan. Kaya nga mga kapatid, tayo at ang mga propeta, meron po silang pangkaraniwan, no? Talagang inalis na kanila yung kabahagi ng saitan. Kaya inalis po ang kabahagi na yun doon sa puso ni Propeta Muhammad sallam. So magasalahu pitistim min zahabin bima izamzam. Pagkatapos mga kapatid ay inugasan. Ano yung inugasan? Yung puso na yun sa isang lagayan ng tubig na gold o kaya ito ginto, no? Na meron doon ng tubig na zamzam, ma'ud zamzam, tubig na zamzam na panghugas doon sa kanyang puso. So ma'aadahu kama kana, pagkatapos ay binalik ang kanyang dibdib, ibinalik doon sa yung kanyang puso at katulad ng gaya ng dati, no? Ibig sabihin ay binalik na walang anumang mga tinatawag na napakahirap, no? O wala pong anumang mahirap. Hindi kagaya ng pag-opera ngayon ilang araw pa talagang nakaranas pa ng sakit yung naupilahan. Pero hindi po pagkaraniwan itong nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Qala Anas rawi al-hadith wa qad kuntu ara asarus al-bakhitu fi sadrihi. Sinabi ni Anas, ito si Anas na ito mga kapatid ay mahigit 10 taon ito na kasama ng Propeta Muhammad sallam sa kanyang bahay, no? At sinabi pa niya na ayon sa salaysay ng hadith na ito ay sinabi niya, ako ay nasaksihan ko, nakita ko yung bakas na parang sinulid daw sa kanyang dibdib. Ayon po sa Sahih Muslim, Bisarhin Nawawi, ito yung hadith na ito. Alam ma'alimat halimatu bihadil hadisa khapat alayhi fa'arja'atu ila ummi. Nung nalaman ni Halima ang pangyayari nito mga kapatid, ay may pangyayari nito, siya ay natakot at kanya ito ibinalik sa kanyang ina na si Amina. Binalik niya dahil atakot siya. Mautu ummihi
ito ang kasaysayan mga kapatid na kung saan yung pagbiyak sa dibdib ng Propeta Muhammad SAW. Ngayon dumako na po tayo sa tinatawag na moto ummihi wa kafalat jaddihi, yung pagkamatay ng kanyang ina na si Amina at pagkatapos yung pangalaga sa kanyang lulo na si Abdul Muttalib. Asbaha sallallahu alaihi wasallam inda ummihi ba'da ma arja'tu Halimatu ilayha, at nangyari na mga kapatid ay nandun na sa kanyang ina na si Amina pagkatapos ibinalik ni Halima, palamma balaga salisa min umrihi zahabat bihi ila Yasrib li ziyarati akhwalihi min Bani Najjar wa ma'akhadanatu Ayman. Pagkatapos mga kapatid, nung binalik ni Halima ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang ina na si Amina, at dumating na siya sa edad na ika-7 taon sa kanyang edad, ay 6 na taon sa kanyang edad, at pumunta si Amina doon sa Yasrib. Ang Yasrib nito ay ito na yung Madina, no? Ito yung pangalan ng Madina nung panahon. Dating pangalan niya ay Yasrib. Upang bisitahin yung kanyang mga tiyahin, Bani Najjar, ito ang mga tiyahin niya o kayong mga tiyuhin niya na mga Bani Najjar. Kasama yung kanyang si Ayman na kanyang aalalay na si Ayman. Wa fi tariqil audati matat ummu fi makani yusamma al-abwa. Mga kapatid, nung kanilang paglakbay doon sa papunta sa Madina, na dito pa sa daan sa kanilang pagbalik doon sa Makkah ay namatay na yung kanyang ina na si Amina. Namatay siya sa pagitan ng Makkah at saka Madina, na yung lugar ng pangalan na yun na nilibingan sa kanyang ina ay ang pangalan ng lugar na yun ay Abwa. Bayna Makkah wa Yasrib, pagitan ng Makkah at Yasrib. Pagrajat bihi Ayman ila Makkah pala jadu Abdul Muttalib. At ngayon ay bumalik na si Ayman doon sa Makkah, at pagkatapos hinalaga ng kanyang lulo na si Abdul Muttalib. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ipagbawalan din po ninyo kapag medyo na pahaba ito. Hopefully na marami kayong matutunan sa ating tinatawag na Tiratun Nabawiyya at inyo pong aralin po. Maraming salamat. Shukran. Wassalam. Ay, maraming salamat po, Ustad.